live mula sa GMA Network Center. Ito ang 24 oras. Mga kapuso, ang inyong nakikita ay ang satellite image ng Typhoon Bavi na ganyan na po kalawak at kakapal ang ulap habang nag-iipon ng lakas sa Philippine Sea sa kuha nitong Linggo at Lunes ngayong araw. Heto na yan nang pumasok sa Philippine Area of Responsibility kaninang madaling araw. Pinangalanan niyang Super Bagyong Inday. Bukod sa lawak na sakop nito ay kita rin ang hinahatak nitong habagat na nagpapaulan hanggang Mindanao. Sa ngayon, may nakataas ng wind signal number 1 sa 12 probinsya sa Luzon. Ang latest sa ating panahon ihahatid namin maya-maya lamang. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Sa Day 3 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, inusisa ng depensa ang credentials at kredibilidad ng NBI agent na nag-imbestiga sa video ng umano'y pagbabanta ng bise kay Pangulong Marcos. Sinubok ang kaalaman niya sa kaso maging ang accuracy ng sinabit niyang transcript ng online press con kung saan naganap ang umano'y pagbabanta. Ipinalabas din ng depensa ang bahagi ng online press con noong November 2024 kung saan nakita ang emosyonal na Chief of Staff ni Duterte na si Attorney Zuleika Lopez bilang konteksto raw ng mga salitang binitawan ng bise. At mula po sa Senado, nakatutok live si Sandra Aguinaldo. Sandra! Mel, Emil, Vicky, Day 3 na nga po ng impeachment trial pero isang witness pa lang po ang naisasalang at dito po sa ginawang cross-examination ay sinubukang tibagin ng depensa ang kredibilidad ng witness ng prosecution. Of investigation dated February 10, 2020. Sa cross-examination sa witness ng prosecution na si John Mark Calilong, senior agent ng National Bureau of Investigation, sinubukan ng depensa na questionin ang kanyang kredibilidad. Si Calilong ang nag-imbestiga sa video ni Vice President Sara Duterte na ayon sa prosecution ay pagbabanta sa buhay ng Pangulo, First Lady at dating Speaker. My question is, if you know, did the President file any criminal complaint against the Vice President? I have no personal knowledge, sir. Did the First Lady Lisa Araneta Marcos file any criminal complaint against VP Sara? I have no personal knowledge. How about the Speaker Martin Romualdez? Did he file any criminal complaint against VP Sara as a result of the November 23, 2024 online press conference? I have no personal knowledge. Did you really investigate this case? Oh, Your Honor, argumentative, Your Honor, please. Withdrawn. Sa pagtatanong ng depensa, sinabi rin ni Calilong na hindi kinuna ng NBI ng affidavit ang Pangulo at ang iba pang kasama niyang sinasabing pinagbantaan. Ilang personalidad lang daw ang nakuna nila ng affidavit dahil mga pangalan nila ang nakita sa video. Nagtanong si Senator Judge Alan Peter Cayetano sa witness. In your reports, did you characterize it as a conditional threat? Kasi kung hindi naman siya pinatay, the logical implication is that there's no threat against the... So I'm not saying it's not illegal, immoral to contract a killer. It wasn't a conditional in your mind because may kinausap na. Even with or without, sir, it's still considered a threat. But your initial assessment, yung personal mo as an investigator, this is an investigation of the whole NBI, but yung personal mo? The threat is absolute, sir. Okay. Ilan pa sa kinuwestiyon ng depensa ang umunoy hindi tugmang transcript ng video mula sa NBI. Git ni Calilong, tama ang transcript. Gaya ng ginawa ng prosecution, tinalakay ng depensa ang sinasabing video ng pagbabanta ng bise noong November 2024. Ipinalabas ang bahagi ng video kung saan emosyonal na nagsasalita ang Chief of Staff ni VP Sara na si Zuleika Lopez na nakadetena noon sa Kamara matapos ipa-contempt ng House Committee on Good Government na nag-iimbestiga sa paggamit ng bise ng confidential funds. To transfer me to the Women's Correctional in the dead of the night. I mean, bakit ganun? Wala na bang rights yung mga tao? They just go to your room and then just get... My life is being threatened.
Alam niyo, I'm sure you saw in the hearing that my back hurts. I cannot parang lift anything. I cannot. But dahil natakot ako, I feared for my life. Tinanong ni Senador Riza Ontiveros ang depensa kung ano ang punto nito sa pagpapalabas ng video. Sinasabi po ba ng depensa na yung mga alleged threats o alleged incitements ni VP Duterte ay prompted nung detention ni Attorney Lopez? Yes, Your Honor. There was a systematic oppression made by the House of Representatives. Even if she was answering the questions faithfully and to the best of her ability, she was cited in contempt, detained. Her lawyer was not allowed. Her lawyer was not allowed to be with her when they were trying to detain her in the Women's Correctional Facility, Your Honor. So, Mr. Presiding Officer, Counsel for the Defense, position po ba ng depensa na pwedeng palampasin ang alleged grave threats kung may masasabing lehitimong dahilan para magbanta? Your Honor, that is not the point. Nagpaalala naman si Escudero. I would like to remind the senator judges to be cautious in making counsels for either party make conclusions of law and fact instead of presenting evidence through a witness they will present or through direct, cross, redirect, or recross. Because if he answers Senator Judge Ontiveros, that would effectively place on record a conclusion of fact and law, not drawn from a witness, which they can very well do so during their closing remarks. Pinresenta rin ng depensa ang ilang dokumento na nagpapakita sa ilang komunikasyon ng DOJ sa NBI kaugnay sa investigasyon ng kaso. Kaya hirit ng depensa. The NBI investigated and filed the complaint. The DOJ directed the investigation and will determine whether the case should proceed to court. And the alleged offended party, President Marcos, is the constitutional head of the executive branch, Objection. exercising control over both the DOJ and the NBI. Your Honor, I withdraw, Your objection Honor. I to withdraw. that. I withdraw, Your Honor. The ground is, I withdraw. It's, Your Honor. It's even more compound question, Nothing to asking object to. several Withdraw, subject Your Honor. matters. Withdraw. Kung kahapon panay object ng depensa, ngayon panay object din ng prosecution. The NBI, of course you're from the NBI, is under the Department of Justice. Yes, sir. Your Honor, we can take judicial notice of that. We Your cannot- Honor, if I'm on cross, Your Honor. I know, but I'm on cross. there are things that No. did not be discussed. Your Honor, please. Can I, Your Honor? Your Honor, please. Counsel, let's give him some latitude. Much obliged, Your Honor, much although we obliged. can't take judicial notice of that, it's part of his cross-examination. Yes, thank you, Your Honor. The Secretary of Justice is meanwhile the head of the DOJ, correct? Yes, sir. The Secretary of Justice exercises control and supervision over the NBI. Yes, but even Yo, without... no more questions. The witness Yes is or no, answering. Mr. Witness, if you know. Can you repeat, sir? Mr. Witness? The Secretary of Justice exercises control and supervision over the NBI. Yes or no? We are under, sir. But we're independent. So you do not know. Oh, Your Honor, that's Sorry. argumentative. So Sir, you are do you- not know? You claimed in your affidavit, sir, that affidavit of investigation, that the NBI began its investigation into the VP's remarks because it was directed by the DOJ to do so. Motu proprio and directed, sir. There, okay. Do you understand what you just said, sir? Oh, Yes, sir. Oh. Can I I'm object to asking, that, sir. Your Honor, please? I'm That's asking, sir, it argumentative. makes sense, Your Honor. Argumentative, counsel. Move on. Mutu proprio, sir, means... Oh, no, objection. You cannot lecture, counsel. This is Sir, what does cross-examination. you mentioned mutu proprio. What does it mean? Even without a complainant, we started the investigation, sir. Are you sure, sir? Oh, argumentative. Are you I sure, get- sir? Kaya kinailangang mag-referee minsan ng presiding officer. Counsel, again, the witness is not a newbie. I think he can handle himself and would know how to answer if indeed he is familiar or not with what is being presented to him.
And thus far, he has responded based on his knowledge of these documents. Chair will allow it. Vicky, matapos nga ang pagdinig ay matapos ang cross-examination ay tinapos na yung pagdinig ngayong araw na ito at magpapatuloy po ito sa Lunes. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Sandra Aguinaldo. Hindi naasahang magla-landfall sa bansa ang superbagyong Inday, pero posibleng ulanin ng husto ang malaking bahagi ng Luzon, kabilang na ang Metro Manila. Bago yan, pinalalakas na ng superbagyo ang habagat sa bahagi ng Mindanao. Nakatutok si Oscar Oida. Pinadapa ng malalakas na hangin ang tolda sa palengking ito sa Sharif Agwak, Maguindanao del Sur kahapon. Sinabayan pa yan ng matinding buhos ng ulan. Maraming paninda ang nabasa, kaya kahit masama ang panahon, sinuong ng ilang vendors ang ulan para isalba ang kanilang gamit. Kaninang umaga naman, bumuhos ang malakas sa ulan sa Zamboanga City. Halos mag-zero visibility sa ilang kalsada, gaya sa bahaging ito ng Barangay Vitali. Inalerto ng Zamboanga City Disaster Risk Reduction Management Office ang mga nasa flood-prone at landslide-prone areas. Nagkansela rin ang klase kaninang hapon sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paaralan sa lungsod. Dahil ilang paaralan ang napaulat na binahana. Kahit sa Midsayap, North Cotabato, ramdam ang masamang panahon. Ilang lugar ang nawalan pa ng kuryente. Pinag-iingat ng PDRRMO Cotabato ang mga residente na maging alerto sa landslide at pagbaha. Ayon sa Pag-asa, habagat na mas pinalakas pa ng Super Typhoon Inday ang nagpaulan sa ilang bahagi ng Mindanao. Kahit hindi inaasahang magla-landfall sa bansa ang bagyo, inaasahan pa rin uulanin ng gusto ang malaking bahagi ng Luzon, partikular sa Metro Manila. Simula bukas, itataas ang Blue Alert sa buong Metro Manila, alinsunod na rin sa rekomendasyon ng Office of Civil Defense. Pag Blue Alert, lahat po, 24 hours po kaming nakaready sa Blue Alert. Kanina, pinangunahan ni San Juan Mayor at Metro Manila Council President Francis Zamora ang pag-inspeksyon sa mga preposition na gamit ng MMDA para sa inaasahang pananalasa ng bagyo. Ayon pa sa MMDA, gumagana ang lahat ng kanilang 73 pumping stations sa Metro Manila. Kabilang dito ang 10 mobile pumps. Malaking bagay talaga na magkaroon ng ating mga LGUs ng mobile pumps separate from the pumping stations because pwede niyong ilipat-lipat. Aabot sa mahigit 123 na flood-prone areas ang tinukoy ng DPWH na binabantayan na umano ng mga tauhan ng MMDA. Identified naman namin yung mga areas kung saan naiipon yung basura. May mga tauhan na kaming nakaabang doon sa mga areas na yan para mag-alis noong basura. Sa tanong kung may pasok ba sa darating na Biyernes, given the report earlier that by Friday ay yung pinakamatinding pagbuhos ng ulan ay ating mararanasan. I'm sure once the Metro Manila mayors get hold of this report, kanya-kanyang desisyon na ho sila. Ipinag-utos naman ni Pangulong Bongbong Marcos sa iba't ibang ahensya na maghanda. Oscar Oida, Nakatutok, 24 oras. Hindi pa maililipat si Senador Rodante Marcoleta sa kanyang detention facility kahit arestado na. Mananatili pa rin siya sa PNP General Hospital dahil bukod sa high blood, nakitaan pa siya ng iba pang karamdaman. At nakatutok si June Veneracion. Sa ikatlong araw niya sa PNP General Hospital, mula nang ipaaresto ng Sandigan Bayan, dinalaw si Senador Rodante Marcoleta ng kanyang may bahay. Nasa ospital pa rin siya dahil bukod sa idinadaing niyang pananakit ng dibdib at mataas sa blood pressure, ay may mga bagong nakita ang mga doktor. Batay sa kanyang cervical x-ray, meron siyang degenerative disc disease o problema sa gulugod. Kaya kailangan siyang isailalim sa rehabilitation therapy. Pag nag-degenerate po yun, may mga nerve endings po dyan na maiipit. So yun po yung sumasakit yung leeg niya, kailangan niya ng rehab. Ang minimum po siguro 6 sessions. Nakita rin sa chest x-ray na meron siyang mild pneumonia
Hindi ko po masasabi, sir, kung kailan po na-develop yun. Pwede po na bago po siya na-admit sa amin. Concerning po ba yun? Hindi naman po. Ayon sa ospital, mas tumaas pa ang blood pressure ni Marcoleta ngayong araw. Nasa 160/90. May mga medical test pa raw na gagawin kay Senador Rodante Marcoleta na lahat ay pwede naman daw gawin dito sa PNP General Hospital. Naniniguro lang daw ang PNP bago i-discharge ang senador. Pero hindi pa masabi ng mga doktor kung kailan ito posibleng mangyari. Hindi pa po siya fit for travel at marami pa nga pong test and hinihintay pa yung results naman ng ibang test na nagawa na sa kanya na kailangan pa pong gawin. Bantay sarado pa rin naman anya ang senador ng mga pulis sa labas ng kanyang hospital room dahil nga sa sinilbihan ito ng warrant of arrest at hold departure order ng Sandigan Bayan 3rd Division noong Lunes. Dahil yan sa kasong plunder kaugnay ng pagtanggap niya ng 75 million pesos mula sa ilang individual noong congressman pa lang na di niya idineklara. Wala pong VIP treatment, sir? VIP treatment? Nakakulong na siya, paano? Nasa ospital. Nasa ospital. Nakakulong sa ospital. Iniutos naman ng Sandigan Bayan 3rd Division na magsumiti ang PNP ng report tungkol sa status ng kustudiya kay Marcoleta at ang latest sa kanyang medical condition sa loob ng 24 oras mula sa pagkakatanggap ng utos. Kailangan nila ang mga nasabing report bago maglabas ng commitment order o utos kung saan ikukulong si Marcoleta. June Veneracion, Nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, kalaboso sa Calabanga, Camarines Sur ang itinuturong leader ng Basag Kotse Gang. Sa hiwalay na operasyon sa Laguna, tiklo naman ang suspect umano sa pagtangay ng motorsiklo. Tunghayan sa aking eksklusibong pagtutok. Ano sabi? Magsisilbi sana ng warrant of arrest ng mga pulis pero wala raw sa location ng suspect, sabi ng ina nito. Sila dito kanina umuwi. Umuwi po. Para makausapin na natin. Dinaanan ng mga pulis sa diplomasya. Di po kasi yung para-parehas umuwi. Diba sabi ko po sa inyo? Umuwi po kanina. Sabi ko, naghahanap sa'yo. Ano sabi? Pero sa pag-ikot sa likod bahay, nadiskubring naroon ang suspect. Yan. Nakauna yan. Dinakip ang suspect sa bahay nila sa Calamba, Laguna sa kasong may kinalaman sa pagnanakaw ng mga motorsiklo. No comment ang suspect. Sa Calabanga, Camarines Sur naman, nahuli na ng HPG ang leader ng Manoy Isa sa mga grupong nasa likod ng Basag Kotse sa Quezon City at area ng Calabarzon. Ang kanyang mga kasabwat, una nang nahuli ng mga pulis. Sa tulong na rin nating mga informants at ng community at ating mga tauhan sa RHPU 4A kung saan ay naglunsad sila ng isang intelligence operation upang matuntun natin itong mga sindikato na to. No comment ang suspect. Tip ng HPG para hindi mabiktima ng Basag Kotse Gang. Upang tayo ay makaiwas na maging biktima ng Basag Kotse, unang-una po, pumarada po tayo sa medyo isang ligtas na lugar. At ang pangalawa pong tip na maibibigay namin ay kung meron po kayong mga valuables, maaari pong itago nyo kung saan po ay hindi takaw tingin. At gaya ng mga previous naming reminders, kung kaya niya pong mag-install ng mga security features sa ating mga sasakyan, pakilagyan po natin. Emil Sumangil, Nakatutok, 24 oras. Inirekomenda ng National Prize Coordinating Council kay Pangulong Bongbong Marcos na palawigin pa ng 60 araw ang 50 pisong price cap sa kada kilo ng bigas. Pinag-aaralan din kung ihihinto muna ang pag-aangkat ng bigas. Nakatutok si Bernadette Reyes. Imported rice ang binibili ni Tess Castillo dahil mas mura anya kaysa local rice o ani ng mga magsasaka sa Pilipinas. Hanggang 50 piso ang kilo nito ayon sa monitoring ng Department of Agriculture o DA, habang 58 pesos na ang kilo ng local rice. Kasi makakatipid na medyo maganda yung quality. Dati nasa 60 siya eh. 55 yung pinakamababa. Ngayon, simula po nung nag-50, ayun, medyo nakakabili na ng medyo marami. Ayon din sa DA, mas mataas ang inangkat na bigas ng Pilipinas sa unang 6 na buwan ng taon kumpara sa parehong panahon nung nakaraang taon. Makatwiran nila ito para hindi umasa lang sa lokal na ani na apektado na nagmahal na petrolyo at fertilizer at may parating pang hamon.
looming effect ng El Nino. Hindi naman umano nalulugi ang mga lokal na magsasaka sa mga idinagdag noong imported na bigas. Nabibili pa rin kasi ang mga ito at tumaas pa nga ang bili ng National Food Authority o NFA sa lokal na palay. Pero simula Setyembre, mag-aani na ang mga lokal na magsasaka. Kaya pinag-aaralan na kung pansamantalang ipatitigil ang pag-angkat ng bigas sa mga susunod na buwan, depende kung sapat na ang ani nila. Kailangan din natin ng enough supply na mura at ma-assure natin yung stability ng volume natin hanggang end of the year. Samantala, nirekomenda na ng National Price Coordinating Council kay Pangulong Bongbong Marcos na palawigin pa ng 60 araw ang 50 pesos na price cap sa imported na bigas. Nakatulong anya ito sa pagpapababa ng inflation o yung bilis ng pagmahal ng presyo ng mga produkto at serbisyo sa bansa ayon sa DA. Pero tutol ang ilang rice retailers dahil hindi na umano sila kumikita. Kahit hindi na siguro, para malaya magtinda yung kasi hindi rin kami makapagtinda ng maayos na, baga, pag tinaasan mo, baka mamaya hulihin kang... Hinihimok ng DA ang mga rice traders at importers na limitahan na muna ang pag-import ng 5% broken rice para bigyang daan ng local rice. Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras. Itinalaga ni Pangulong Bongbong Marcos bilang Cabinet Secretary si dating Department of Interior and Local Government Secretary Benjamin Abalos Jr. Inanunsyo yan ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro ngayong araw. Ani Castro, tutulungan ni Abalos ang Pangulo sa pamamagitan ng pagbibigay ng mahalaga na papanahon at strategic advice sa mga issue na nakakaapekto sa usaping politikal sa bansa. Bago ang naturang pagtatalaga, nagsilbi bilang kalihim ng DILG si Abalos mula 2022 hanggang 2024. Tumakbo siya sa pagkasenador noong 2025 pero bigong manalo. Tinutugis ngayon ang isang babaeng nanloob sa magkakaiwalay na bahay sa Navotas City. Kabilang sa mga perang tinangay umano ng suspect, pambili pa naman ng gamot. Nakatutok si Gabriel Gonzalez. Dakong 2:00 ng hapon nitong Lunes, nagpapahinga ang isang senior citizen sa kanyang bahay sa barangay Sipak, Almacen, Navotas. Nang pumasok ang isang babaeng nakaitim na t-shirt at dahan-dahang kinuha ang wallet sa nakasabit na sling bag sa kama. Makalipas ang ilang sandali, ibinalik niya ang wallet sa bag. Sakto namang nagising ang lalaki at ang kasama niya sa bahay. Nakipagkwentuhan pa ang babae saka umalis. Batay sa Facebook post ng anak ng biktima, natangay ng babae ang 2,000 piso mula sa kanilang bedridden na tatay. Pambili raw sana ito ng kanyang gamot. Sa barangay Bagong Bayan South naman, bandang 3:30 ng hapon nang makita ring pabalik-balik sa isang compound ang naturang babae. Pumasok siya sa isang bahay at agad ding lumabas. Natangay na pala noon ng babae ang cellphone nang nakatira sa bahay. Ayon sa pamangkin ng biktima, nagulat ang kanyang tiyuhin nang makitang wala na ang china-charge niyang cellphone. Siguro naka-9 call ako dun sa phone niya, wala. Tapos pumunta po ako sa kapitbahay niya na baka pwede po kung maano po yung CCTV nila. Nagulat kami babae. Tapos sabi ko, hindi pamilyar. Ipinost niya online ang litrato ng babae para matuntun. Nagulat daw siya na may iba pa palang nabiktima ang babae. Kasi may nag-reach out po sa akin na ibang naging victim niya, may sakit po yung tatay nila, bedridden. Meron naman daw pong 18,000, worth 18,000. Tapos yung nanakawan niya din po, may sakit din, pambili din ng gamot po. Hindi raw kilala ng barangay ang babae. Hindi ho talaga nila nakita kung taga rito yan o ano. Parang masasabi po talagang dayo siya. Pasado 4:00 naman ng hapon, nahuli kamang parehong babae na pumasok sa bahay mismo ng chairman ng barangay Bagong Bayan North. Nakita raw ng kanyang anak ang babae, kaya agad itong lumabas. Buti nandun yung anak ko sa may CR. Nung pagbukas niya, nakita niya, nandoon, may balak na siyang kunin. Nagulat yung anak ko, kasi sinita ng anak ko, sabi, "Oy, bakit ano yan?" Sabi niya, nakagawa siya ng dahilan, sabi, "Bibili lang ako ng yelo." Ayon sa barangay chairman, problema sa kanilang lugar ang kawalan ng CCTV cameras dahil ninanakaw raw ang mga kable nito. Ayon sa pulisya, nagsasagawa na sila ng investigasyon para matukoy ang pagkakakilanlan ng babae. Siguro buti pa sumuko na siya.
Mas mahirap pa kung mahuli yan siya sa akto na nagnanakaw, na maaari siyang mapatay o madumog. Gabriel Gonzalez, Nakatutok, 24 Oras. Happy midweek, chikahan mga kapuso! A trip down memory lane para kay Sanya Lopez ang pagbabalik at GMA Prime ng First Yaya. Super happy si Sanya dahil mainit pa rin itong tinanggap ng mga kapuso. Makichika kay Nelson Canlas. Okay guys, we're back. Kinagigiliwan ng TikTok acting challenge ni Sanya Lopez at ng First Yaya co-star niyang si Kakay Bautista. Laugh trip ang pagsambit nila ng mga katagang First Yaya na. Gamit ang iba't ibang emotions tulad ng supportive. May supportive. First Yaya na. Ako as supportive na friend. Yan. First Yaya na. Disappointed. First Yaya na. First Yaya na. Nagbabanyo. First Yaya na. First Yaya na. Paano mo sasabihin yan kung nakita mo ang ex mo, nakasama ang kaaway mo? First Yaya na. Hindi, wag ha? Hindi. First Yaya na. Alis. Alis. First Yaya na. Ha? And as your character naman as Melody and Pipita. Ano? Hindi ba kayo maglilinis? Ha? Norma? Ano ginagawa niyo? What? Sir, First Yaya na. Timing ang kulitan sa pagbabalik ng First Yaya sa GMA na nagpapa-excite muli kay Sanya. Super happy ako, syempre, na nagbalik na ngayon yung First Yaya. Tapos ang dami nang nakaabang, di ba? Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta. Marami raw siyang happy memories habang ginagawa niya ang series. Doing TikToks together, maraming mga food trip, at syempre yung mga bonding namin na nung lock-in, marami talaga kaming mga ginawa na syempre nabuo yung samahan talaga namin, yung relationship. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happening. Bugbog sarado ng matagpuan ng isang sundalo sa isang bahay sa Maynila. Tukoy na ng mga otoridad ang mga suspect. Pero palaisipan pa rin ang motibo. Nakatutok si Marisol Abduraman. Exclusive. Dadaling ka na sa ospital. Nangingitim, magang-maga at hindi maidilat ng lalaking ito ang kanyang mga mata sa tindi ng tama. Hindi rin siya makausap ng mga taga-barangay na rumisponde. Napasugod ang mga kagawad sa isang bahay sa Barangay 743 Zone 80 Malate, Maynila nung linggo dahil sa sumbong ng isang residente na nakakita umano sa nasabing lalaki. Nakita nga niya na nakabulagta yung lalaki. May mga sign na mga pasa sa katawan. Mukha, parang nabugbog. Mukhang hirap, kasi kailangan alalayan. Pikit ang mata. Para sabihin, kailangan hindi makakilos na mag-isa. Hindi pa malinaw sa barangay kung bakit nasa paanan na ng hagdan ang nasabing lalaki at kung ano ang nangyari sa kanya, bagamat sa tingin ng barangay, posibleng binugbog ito. Makikita pa sa CCTV ng barangay ang pagsundo sa biktima gamit ang barangay mobile patrol at pagdala sa kanya sa ospital. Ang initial na findings sa kanya pag-examine is mukhang maraming mga internal na mga sa katawan. Bago nito, pinuntahan na raw ng nagpapatrolya mga tanod ang nasabing bahay dahil may kakaibang inga raw silang narinig. May narinig sila na parang impit na parang pigil na hiyaw. Check. Baka kailangan yung tulong. Pero ang sabi raw ng mga lalaki na lumabas sa bahay, nagkaroon lang ng konting problema at naayos na ito. Sa investigasyon ng Manila Police District, nabugbog ang biktima na isang sundalo at miyembro ng Philippine Army. May nangyaring pabubugbog dito sa may area, sa isang barangay dito sa may area ng Malate. Dinala sa ospital ng
Maynila at eventually tinransfer ito sa Biluna Hospital sa Quezon City. Hindi pa masabi ng MPD sa ngayon ang motibo ng pambubugbog. Hindi pa rin kasi makausap ang biktima na hanggang ngayon ay nasa ospital pa rin. Identify na itong mga suspect natin, 4 ito na mga taga doon din sa lugar at ipaghaharap ito ng kaukulang reklamo. Hindi pa nakukuhanan ng panig ang mga suspects na patuloy na pinaghahanap. Marisol Abduraman, Nakatuto, 24 Oras. Binigyang diin ngayon ng defense team ni Vice President Sara Duterte sa impeachment trial na may mga banta laban sa bise at kanyang pamilya. Ito nila ang dahilan kung bakit nabanggit ng bise ang banta laban kay Pangulong Bongbong Marcos. At live mula sa Senado, nakatutok si Joseph Moro. Joseph. Vicky, alam mo, hindi pa man todong umiinit itong impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte ay tila naisiwalat na, nailabas na ng magkabilang panig yung gusto nilang ipunto dito sa pagdinig doon sa Article 4 kaugnay ng umunoy pagbabanta ng Vice Presidente sa Pangulo. Sa pagharap ng unang testigo ng prosekusyon na si NBI Special Agent John Mark Calilong kahapon, tinanong ni Senador Risa Hontiveros ang prosekusyon. Ano ba ang punto ng kanyang testimonya? Sabi kasi ni Hontiveros sa mga pahayag ni Calilong na nagbanta si Vice President Sara Duterte ay hindi pa makapagpapatunay na nangontrata nga ang bise ng papatay sa Pangulo sa alegasyon ng prosekusyon sa Article 4. Sapat raw ba na basehan ito para i-impeach ang Vice Presidente? Counsel, none of these statements are proof that the Vice President actually contracted an assassin or hired one. Why are these acts impeachable? Tanong na sinagot naman ng prosekusyon. Etong mga statements na to, they prove one thing. Talagang may plano na, talagang may system na, talagang may knowledge na yung Vice President sa anong gusto niyang gawin sa Pangulo. Gusto niyang pugutan ng ulo, gusto niyang patayin. No less than the President of the Republic of the Philippines. Your Honor, please. At ang tanong po ba dito ay kung may krimen? Pagbibitray ng public trust. Was that a criminal act? Kailan ba nangyari sa kasaysayan ng Republika ng Pilipinas na yung pangalawang Pangulo ng ating bansa nagbanta, sinabi sa publiko na nakipagkontrata na siya sa isang mamamatay tao upang patayin ang Pangulo? Hindi ito nakaligtas kay Presiding Officer Senator Chis Escudero. Sandali lamang daw dahil tila nagko-closing statement ng prosekusyon sa Article 4, gayong kasisimula pa lamang ng pagdinig. Sir would like to remind my colleagues, the question posed by Senator Judge Risa pertains to the final question of this entire impeachment proceedings already. Since we gave the counsel for the prosecutors, I think about 5 minutes, Chair would now like to be fair and hear the counsel for the respondent to discuss why it is not an impeachable offense. Sabi pa ni Escudero, para patas daw, pagbibigyan din ng korte ang depensa na gawin din ito. Kaya kanina, tumayo si Atty. Mark Binlua ng depensa para sagutin ang ipinunto ng prosekusyon kahapon. Senator Judge Risa Hontiveros stated, and I quote, "None of these statements are proof that the Vice President actually contracted an assassin or hired one. She is absolutely right." She then asked the question, why are these acts impeachable? The prosecution's admission before this honorable court made the respondent's position clear. The prosecution has no other competent evidence to prove that VP Sara contracted an assassin. Ang testimonya ni Calilong, gaya ng iba pang ebidensya kuno ng prosecution, ay hindi sapat para patunayan ang paratang na ito.
Dagdag pa ni Binluan, may banta raw laban sa bise at sa kanyang pamilya kaya niya umano nabanggit ang banta laban sa Pangulo at hindi rin daw ito maituturing na impeachable offense na dapat litisin sa isang impeachment court at sa halip sa mga mababang hukuman tulad ng Municipal Trial Court o Regional Trial Court. When VP Sara uttered those words, she was not responding as Sara Duterte, the Vice President, but Sara Duterte, the wife, mother, daughter, and sister, who only sought to protect her own and her family members' lives. She didn't commit an impeachable offense. She drew the line in the sand and said, enough is enough. That is the meaning and that is the context. There was no betrayal of public trust. She actually upheld the people's trust as she spoke for and behalf of the people. Nasa kauna-unahan pa lamang na testigo sa kanilang kauna-unahang article of impeachment ang prosecution kaya malayo pa ang tatahakin ng impeachment trial kung ang listahan ng lampas 6 na po mga testigo ng prosecution ang pagbabasehan. Para sa mga susunod na araw ng paglilitis, humingi na sa korte ang prosekusyon na ipasabpina si NBI Director Melvin Matibag na tetestigo sa isyu ng umunoy pagkontrata ng assassin at ang Chief of Staff ng Bise na si Atty. Zuleika Lopez. Vicky, tungkol naman sa mga ebidensyang gustong iharap ng prosekusyon, humihingi na sila ng subpoena sa Senate Impeachment Court para doon sa BIR box at sa mga bank records ni Vice President Duterte at ng kanyang asawang si Atty. Mans Carpio. Pero hindi magiging madali ang paglabas ng subpoena dahil ayon dito kay Presiding Officer Senator Chis Escudero ay magkakaroon muna ng oral arguments o debate kung dapat bang payagan at ipasasubpoena yung dalawang mahalagang dokumento na yon. Vicky. Maraming salamat sa iyo, Joseph Morong. Sa August 12 na sisimulan ng Sandigan Bayan 5th Division ang pagdinig sa kaso ng 9 na akusado kaugnay ng flood control project sa Nauan, Oriental, Mindoro. Sila yung mga taga DPWH na kapwa-akusado ni dating Congressman Zaldico kaugnay ng proyektong aabot sa 289 million pesos ang halaga. Ayon sa Clerk of Court, sa trial proper na sisimulan sa August 12, ipipresenta ang mga ebidensya at testigo. Na-schedule yan ngayong tapos na ang pre-trial kung saan minarkahan ang mga ebidensya at inilista ang mga testigong ihaharap sa paglilitis. Narito ang update sa Super Bagyong Inday kasama si Amor La Rosa ng GMA Weather Center. Amor, saan lugar ba nagtaas na ng wind signal? Amor? Salamat, Mel. Ilang bahagi na nga ng Luzon ang isinailalim sa wind signal dahil sa Super Typhoon Inday. Pero marami pang lugar sa bansa ang posibleng makaranas ng masamang panahon sa mga susunod na araw dahil sa habagat. Nakataas po ang wind signal number 1 dyan sa Ilocos Norte, Apayao, northern portion ng Abra, Kalinga, eastern portion ng Mountain Province, eastern portion ng Ifugao, Batanes, Cagayan, kasama rin po ang Babuyan Islands, Isabela, northeastern portion ng Quirino, ganun din sa northern portion ng Aurora at pati na rin sa northern at central portions ng Catanduanes. Posibleng hindi pa ganun katindi ang nararanasang panahon dyan ngayon pero may lead time pa na 36 hours bago maramdaman yung direktang epekto nitong super bagyo. Kaya mga kapuso, gamitin po natin yung oras na yan para makapaghanda. At pwede rin pong madagdagan pa yung mga lugar o umabot pa sa wind signal number 2 or 3 habang lumalapit ang bagyo dyan sa may northern Luzon. Alas 3 ng madaling araw kanina nang pumasok sa Philippine Area of Responsibility ang Super Typhoon Inday. Kaninang hapon, base po sa latest bulletin ng Pag-asa, namataan ang sentro nito sa line 1,170 kilometers silangan ng northern Luzon. Taglay ang lakas ng hangin nga abot sa 195 kilometers per hour malapit sa gitna. At yung pagbugso naman nito papalo sa 240 kilometers per hour. Ang pagkilos po ng bagyo ay pa-westward o pakanluran sa bilis na 20 kilometers per hour. At dito po sa latest track ng Pag-asa, hindi pa rin po natin inaasahan na magla-landfall itong super bagyo na Inday dito po sa anumang lugar dito sa Pilipinas. Pero mga kapuso, pinakamalapit po yan dito sa may extreme northern Luzon sa pagitan po ng Biyernes ng hapon hanggang Sabado ng umaga. Bago nito tumbukin itong southern islands ng Japan at ganoon din yung hilagang bahagi nitong Taiwan. At Sabado naman, posible po na nasa labas na yan ng Philippine Area of Responsibility at
at posibleng maglandfall naman sa silangan po ng mainland China sa linggo. Patuloy po nating imomonitor dahil posible pa namang magkaroon ng pagbabago. Sa ngayon, patuloy po nitong pinalalakas yung southwest monsoon o yung hanging habagat. Ibig sabihin po mga kapuso, hindi lang po yung epekto ng super bagyo ang dapat paghandaan, kundi pati na rin yung mga pag-ulan at yung bugso ng hangin na dala nitong enhanced habagat. Bukas ng umaga, may tsansa po ng ulan dito yan sa bahagi ng Cagayan, pati na rin sa Ilocos Provinces, ganoon din sa ilang bahagi ng Central Luzon, Mimaropa, Bicol Region, at pati na rin sa western portions ng Visayas, ilang bahagi ng Eastern Visayas, ganoon din dito sa ilang bahagi po ng Soc-Sargena. Pagsapit ng hapon, may mga pag-ulan pa rin na mararanasan sa ilang bahagi ng Northern Luzon, kasama po ang Ilocos Region, ganoon din po dito sa Pangasinan, Central Luzon, Mindoro Provinces, at pati na rin sa Palawan. Sa Metro Manila, bago po magtanghali, may tsansa po ng mga pag-ulan at posibleng maranasan din po yan sa ilang lungsod sa hapon o kaya naman ay sa gabi. Sa Visayas, may mga pag-ulan ding mararanasan bukas ng hapon. Dito po yan sa may Antique, pati na rin sa may Aklan, Negros Island Region, dito rin sa Bohol at ilang bahagi ng Samar and Leyte Provinces. Uulanin din po ang ilang bahagi ng Mindanao, kasama dyan itong Sulu Archipelago, Northern Mindanao, ganun din po dito sa may Zamboanga Peninsula. Nakikita rin natin may mga pag-ulan sa Barm at pati na rin sa Soc-Sargen, Davao Region at dito rin sa ilang bahagi ng Surigao Provinces. Samantala sa ating extended outlook, dahil po nakikitang pinaka-peak o yung pong kasagsagan ng mga matitinding buhos ng ulan ay sa Biyernes at sa Sabado. Check po natin yung rainfall forecast. Sa Biyernes, maulan dito sa Ilocos Region, ganun din sa Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, pati na rin sa halos buong Visayas at Mindanao. May mga matitindi at halos tuloy-tuloy po ng mga buhos ng ulan na posible pong magpabaha o magdulot ng landslide. Kaya maging alerto. Mararanasan din po yan dito sa Batanes at pati na rin sa bahagi ng Babuyan Island. So extreme northern Luzon, malapit po dyan itong bagyo. Pwedeng maulit yung mga pag-ulan pagsapit po ng Sabado, lalong-lalo na dito po yan sa Luzon at pati na rin sa Visayas. Makikita po natin sa mapa, dyan po yung nagkukulay. Ibig sabihin, dito po mararanasan o dito po concentrated yung mga pag-ulan. Samantala, may gale warning naman sa northern at pati na rin sa eastern seaboards ng Luzon at pati na rin po dito sa bahagi po ng eastern seaboards ng Visayas. Dito naman mararanasan yung malalaking alon na delikado para sa mga maliliit na sasakyang pandagat. Yan ang latest sa ating panahon mula sa GMA Weather Center. Ako po si Amor La Rosa, serbisyong totoo ng GMA News. At Amor, at bilang nga paghahanda sa epekto ng super bagyong Inday, may mga lugar nang nagkansela ng pasok bukas, July 9. Wala pong pasok sa lahat ng antas sa mga pampubliko at pribadong paaralan sa buong Negros Oriental. Wala namang face-to-face classes bukas sa lahat ng antas sa San Jose del Monte, Bulacan. Alternative delivery mode po ang ipatutupad. Patuloy pong umantabay sa 24 oras at ihahatid namin agad ang iba pang anunsyo ng class suspension para bukas. Mga kapuso, patay ang isang vlogger sa Antique matapos siyang makuryente habang nagvivideoke. Nakatutok si Kim Salinas ng GMA Regional TV. Nakilala sa masasayang online content ang 23 anyos na si Simon Capindit Jr. o Super Estong sa kanyang mga vlog. Ngunit ang mga ngiti ng content creator na miyembro ng Team Ragumo hindi na masisilayan ng kanyang followers at maging ng kanyang mga kaanak. Ito'y matapos makuryente si Estong habang nagvivideoke sa isang resort sa Colasy Antique nitong Lunes. Dinala siya sa ospital ngunit binawian ang buhay nitong Martes. Pagliso na lang gamay sa amin, sir. Pagka music kang videokihan, gulpi lang tanan nag-agree, like gindog suyop gitana. Nag-agree rin tanan, sir, gimbutong ko lagi ang war. Pagkatapos ka to, sir, nangirihi tana. Nagpapatuloy pa ang investigasyon ng Colasy Police sa kung may kakulangan sa bahagi na may-ari ng videoke machine at resort. Nag-request na ng elektrisyan ng BFP Colasy bilang bahagi ng investigasyon. Wala pa naman sila nakuhaan sa statement na istorya naman sila sa giyan sa videokihan. Willing man siya mag-istorya sa family, sir. Desidido na magsampa ng reklamo ang kaanak ni Estong ayon sa kanyang nobya. Ang last na akong conversation
nga naghambal lang siya sa akin, sir, nga makanta ko, nalaba. Ako kabalo nga amo nagtunglas. Ayon sa nobya ng biktima, hindi naman basa ang katawan ng biktima ng makuryente. Sa kabila nito, nagpaalala ang BFP na iwasang humawak ng kuryente kung basa. Kung alam mo naman sa sarili mo nga basa ka, iiwasan po na magsaksak dahil basa pa ang kamay mo eh. At saka yung dapat nakachinelas para hindi po connected sa ground. Kasi yan po ang tendency kung may open wire. Nagpadala ng mensahe ang GMA News Ratsara team sa may-ari ng resort para makuha ang panig nito. Ngunit wala pa itong tugon. Mula sa GMA Regional TV, Kim Salinas, nakatutok 24 oras. Dugyot na nga umano, wala pang permit ang 3 katayan na sinalakay ng mga operatibo sa Santa Rosa sa Laguna. Kinumpis ka dyan ang mga karneng manok na nagkakahalaga ng ₱250,000. Tinutukan niya ni John Consulta. Exclusive! Kasama ang National Meat Inspection Service o NMIS, sabay-sabay na sinalakay ng Laguna District Office ng National Bureau of Investigation o NBI ang 3 katayan ng manok sa Santa Rosa, Laguna. Kasunod ito ng sumbong na illegal umano silang nag-ooperate. Di na nakapalag ang mga inabutang trabahador sa katayan ng manok na ito. Gagalaw, walang magamit na cellphone. Yung ito, ha? Tumambad sa NBI at NMIS ang napakarami umanong paglabag sa regulasyon ng mga katayan. Bukod sa kalawang sa kanilang mga equipment, kita rin ang lumot at dumi ng sahig na katabi lang ng namesa kung saan pinoproseso ang mga manok. Labas-masok din ang mga aso at pusa sa loob ng katayan. Sa butas namang ito, itinatapon ang mga dugo at likido na diretso raw sa isang creek na malapit sa katayan. Itong mga manok na ito ay kinakatay sa unaccredited at walang permit na establishment at hindi ito na-inspeksyon ng controlling authority. Hindi tayo nakakasigurado na ang produkto, yung karne ay safe kainin. Dahil nga hindi ito na-inspeksyon ng antemortem at postmortem ng ating mga meat inspector. Lumabas sa investigasyon na ilang taon na nag-ooperate ang mga katayan na walang permit sa NMIS at lokal na pamahalaan. Kasi wala silang septic tank or proper disposal of waste. Diretso lang po sa kanal, natural kanal ng LGU, kaya mapakarumi po at saka talagang nakaka-apekto po sa environment. Sa kabuuan, 2.5 tonelada ng karne o 5,000 dressed chicken ang nakumpiska sa operasyon na nagkakahalaga ng ₱250,000. Kanina, sinira ang mga compromised na karne sa Cavite para di na may pasa pa sa merkado. Naharap sa reklamang paglabag sa NMIS Code ang inarestong 2 may-ari ng katayan. John Consulta, nakatutok 24 oras. Kasama na lahat ng kinder at grade 1 sa mga pakakainin at painumin ng gatas sa mga public school imbis na mga piling estudyante lang. Ngayong araw sinimulang palawigin ang programa para maiwasan ang stunting o hindi maayos na paglaki ng mga bata. At nakatutok si Bea Pinla. Bilang ina, nadudurog aniya ang puso ni Egeline na papasukin ng 11 taong gulang na anak sa paaralan. Nakapelang ang laman ng tiyan. Nagsisikap naman aniya sila, pero sadyang kapos lang sa ipapakain sa anak. Kahit na malitang kita, pinagtsatsagaan para lang may maipambigay. Mahirap din siya talaga. Kumbaga, wala kayong choice kasi kasi hindi nyo sila mapag-aral. Parang gano'n na lang, parang pagkakashare nyo na lang yung budget. Kaya malaking bagay aniya na maisama ang anak sa 775 benepisyaryo ng pinalawak pang nationwide school-based feeding program at milk feeding activity sa Pulilan Central School sa Bulacan. Pag hindi ko sila halimbawa sa isang araw, hindi ko masustento yung kailangan nila. Dito, may bibigay ng eskwelahan para sa kanila. Unang pagkakataong isinama sa programa ang lahat ng kindergarten at grade 1 student ng mga public school sa bansa, imbis na piling bata lang. Dati namimili tayo kung sino yung mga undernourished, sino yung mga kulang ang pagkain sa bahay. Ngunit ngayon ay
ginawa namin para mas madali ay lahat na lang ng pumapasok ay papakainin namin. Kaya para tiyak na lahat ng ating mga kabataan ay handa na mag-aral at hindi inaalala ang kanilang kakainin. Ito yung unang beses na sa buong school cycle, ibig sabihin yung buong school year, 180 days minimum, papakainin yung mga bata. Tapos yung sa grade 2 sa grade 6, tulad ng dati, yun yung malnourished at undernourished, yun ang papakainin. Mahalaga yan dahil sa datos ng isang institute ng Department of Science and Technology noong 2025, lumabas na 1 sa 4 na batang edad 5 pababa ang stunted o yung maliit para sa edad nila dahil sa kakulangan sa nutrisyon. Tumaas din ang stunting rate noong 2025 kumpara noong 2023. Habang tumatagal ito, mararamdaman na natin na ligtas ang ating mga bata sa kanilang sa sakit at kompleto ang maging experience ng ang ating mga kabataan sa eskwela. Katuwang din ang Department of Agriculture o DA sa pagpapatupad ng programa, lalo't lokal na gatas ang ipinapainom sa mga bata. Ang pondo namin magagamit namin sa pagbili ng gatas na ibibigay sa DepEd for school feeding. So definitely direct purchase to sa mga farmer co-ops natin at the right price na maging profitable sila. Sapat ayon sa DA ang supply nila ng gatas na mula sa mahigit 100 local dairy farmer cooperatives. Bea Pinlac, Nakatutok, 24 Oras. Objection, Your Honor. Yan mga kapuso, ang mga katagang paulit-ulit na naririnig sa impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Mula po sa depensa kahapon at kanina naman mula sa prosekusyon. Pero bakit nga ba ginagawa ang mga pagtutol? Ang paliwanag dyan ng ilang legal expert sa pagtutok ni Mariz Umali. Did the respondent utter that she already contracted a person to kill the President, the First Lady, and the former Speaker of the House of Representatives? Are you done? Objection? Objection, Your Honor. Wow. Sa mga nanonood na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, may mga nabibitin. Dahil hindi pa nasasagot ng testigo ang tanong, hinaharang na agad ng kabilang panig. Nakita ito sa direct examination ng unang testigo ng prosekusyon. You said that your office conducted an investigation on the statement made by the Vice President dated November 23, 2024, correct? Objection, Your Honor. Leading. Your Honor, he's not on direct. Minsan, hindi pa natatapos kahit ang tanong. Objection, Your Honor. Oh, wait. Allow the counsel to finish his I'm not question. yet done. Relax. At ngayon namang isinalang ang witness sa cross-examination ng depensa, ang prosekusyon naman ang panayang pag-o-object sa paraan ng pagtatanong ng depensa. Screenshot of the website of this MaxScore Interventures Co. It states under about us. I am also flashing this on the screen, Your Honors. It seems that the defense counsel is the one presenting the documents without propounding any question to this witness. Highly improper, Your Honor. Apart from this affidavit of investigation, are you aware if there is any other affidavit of investigation signed by the NBI represented by the cybercrime? Okay, at that juncture, I have to object. Vague, Your Honor, affidavit of investigation signed by Related the to this NBI. case, There Your could Honor. be thousands. Relevance, Your Honor. Relevance. Counsel. Objection. Misleading. Now the counsel is now asking this witness to confirm the contents of those certifications or letters. Your Honor, compound question. Objection, vague. Objection, Your Honor, please, misleading. Can I I'm object to asking, that, sir. Your Honor, please? That's I'm asking, sir, argumentative. Did you really investigate this case? Oh, Your Honor, Withdrawn, Your Honor. argumentative. Are you sure, sir? Oh, argumentative. Dahil nakatutok ang halos buong sambayanan sa kahihinatnan ng impeachment trial na hindi naman lahat ay may legal background, mahalagang maintindihan bakit ba panay ang pag-o-object ng mga abogado. Tanong ng marami, normal ba ito? Legal ba? O panghihimasok na? O pagharang ba sa katotohanan?
Ayon sa isang legal expert, Kung legal sa korte po ito, yung judge po kasi hindi po siya pwede tumingin ng ebidensya sa labas ng record or na-admit na ebidensya. So mahalaga po talaga yun, trabaho po talaga ng abogado na pigilin yung pagpasok ng ebidensya, lalo na kung may valid grounds naman. Patas po yan. Ang tanong, paraan ba ito para pigilan ang paglalabas ng katotohanan? Part of the trial because the defense has the right to object to the evidence presented by the prosecution. It's up to the chair to rule on the objection, whether the objection is valid or not. That's why the chair is there. But the objection is part of the normal proceedings. Paliwanag ng depensa, hindi ito pagharang sa katotohanan. Well, kasi po under the rules, no, when someone is doing a direct examination, you cannot ask leading questions. Yung questions that are answerable by yes or no. Bakit? Kasi kung ganun ang question, parang yung abogado na yung nagbibigay ng testimonya tapos kinukumpirma na lang ng testigo, hindi ba? So, yung mga ganung bagay, hindi kasi pwede yan. At marami pang ibang mga grounds for objection. Because trabaho naman po ng defense yun. So it's really part of protecting the rights of our client. Paliwanag naman ng depensa kung bakit madalas ay hindi na pinatatapos ang tanong, bahagi raw ito ng legal strategy. Ang mahirap kasi dyan is sometimes pag hindi masyadong mabilis ang objection mo, baka bago ka pa mag-object, nakasagot na yung testigo. at pag sumagot yung Siyempre on record na yan. Maging ang prosekusyon, sinabing bahagi ng legal na proseso ang pag-o-object. Dalawa lang ang pwedeng maging appreciation dyan. Either they believe that there is a genuine basis for objection or just part of the legal strategy. That's part of the trial and it really happens. It's the right and the strategy of the defense, no? Both sides. And that's the regular occurrence in an actual trial. Maging sa regular daw na korte, nangyayari ito. Pero pag tila na abuso, pinaalalahanan daw sila ng hukom. Kasi normally, nasa kapangyarihan naman ng korte na i-control kung masyado na yung objections. No? To remind yung counsel, kung kami ho minsan tinatawag sa bench para kausapin ng judge na ano ba nangyayari. So minsan pwede din po gawin ng korte yon. Mariz Umali, Nakatutok, 24 Oras. Pumalag si Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel sa pahayag ni dating Congressman Mike Defensor na may kapalit na ibinigay sa ilang campaign donor ni Pangulong Bongbong Marcos dahil nabigyan daw sila ng pwesto. Kinwestiyon kasi ni Defensor kung bakit kinasuhan siya kaugnay ng ibinigay niyang campaign donation kay Senador Rodante Marcoleta pero hindi inimbestigahan ang mga nag-donate sa Pangulo. Bilang campaign donor ng Pangulo, sinabi ni Tiu Laurel na wala siyang giniwang iligal. Nakadeklara ang contribution at wala siyang hininging kapalit. The donations were made when I was in the private sector and the president was not in office in any political hindi naman siya congressman or mayor or senator, so and it was declared, so I guess this is just politics. Basta wala kaming ginawang illegal, wala, tama lahat ng ginawa, kadeklara lahat. Yung pagbigay ng donasyon for campaign for the campaign, wala akong hinihinging kapalit. Mga kapuso, dahil sa inaasahang hagupit ng super bagyong Inday at epekto ng habagat, kanselado na ang biyahe ng mga sasakyang pandagat na nagmumula sa Batangas Port. Nakatutok si Dano Tingkungko. Nagtaas na ng gale warning ang Pag-asa sa northern and eastern seaboards of Luzon, pati sa eastern seaboard ng Visayas dahil sa super bagyong Inday. Inaasahan na malalaking alon na delikado lalo sa maliliit na sasakyang pandagat. Kaya naman maagang nagkansela ng biyahe ang iba't ibang shipping line sa hindi bababa sa 10 probinsya sa bansa. Kabilang dyan ang biyaheng Odjongan-Romblon Parojas sa Aklan at Odjongan-Batangas dito sa Batangas Port. Dalawang shipping company na rin ang nagkansela ng biyahe ng Roro na papunta ng Calapan. Maghihintay na lang po. Cavite ho, papunta ako ng Inarawan. Pwede naman yata magstay dito. Wala nang biyahe ng Cavite. Ewan ko lang kung mag-o-open sila ngayon kasi tinanggal na nila yung cancel eh. Ang problema yung pabalik dito, Calapan. Kasi katulad ko magbabalikan din ako ngayon. Kasi importante yung dokumentong kukunin ko dun. Kung hindi naman, okay lang naman kasi may bahay naman kami dito sa amin. Malapit.
Gayunman, handa raw ang lalawigan na tugunan sakaling may mas stranded na pasahero pati iba pang maapektuhan ng bagyo, partikular ang landslide at pagbaha. Natukoy po dito yung mga flooding, landslide, lalong-lalo na po sa western portion po ng Batangas, sa mga District 1, Sinasugbu, kasi Balayan, ito po yung mga prone po natin sa mga landslide and flooding po. And hindi rin po namin inaalis yung mga dati na pong na-damage katulad po ni Talisay, Laurel, Agoncillo. Yung iba po ay catch basin at mabababang lugar. Kasama sa mga paghahanda ang pagpreposisyon ng food pack sa lahat ng barangay, gayon din sa mga magsisilbing evacuation center kung kailangan. Magtatalaga rin ng 4 na staging area sa lalawigan na magiging umpukan ng mga tauhan, gamit at heavy equipment na re-responde. Dano Tingkong, Nakatutok, 24 Oras. From housemates to karaoke buddies, ang peg din ng Mika Salamanca at Will Ashley sa kanilang kilig duet na pinusuan ng netizens. Tanong tuloy ng ilan, bakit tila laging magkasama ang dalawa? Makichika kay Aubrey Carampel. From their Bangkok trip together to cutie Bonnie Peg photos. Ngayon naman, tayo ay matanda na, sana'y di tayo magbago. nagpakilig sina Mika Salamanca at Will Ashley sa duet nila sa classic love song na Kahit Maputi Na Ang Buhok Ko. May halos 7 million views na yan. Pinusuan at napag-comment din ang kanilang kapwa ex-PBB housemates. Bukod dyan, kinaaliwan din ang acting challenge trendy na Mika at Will, kung saan kailangang sabihin ng isang line with different emotions. Wow! Sarap! Nang tanungin si Will kung bakit tila lagi silang magkasama ni Mika, talagang na-build namin yung strong foundation kung ano mang meron sa relationship. Bukod sa pagiging housemates, mas naging close din daw sila nang magsama sa katatapos lang na The Secrets of Hotel 88. At kung may bago pang proyektong darating, game na game si Will. Oo naman, why not? Kasi talaga si Mika, very focused siya sa work niya, sa craft niya. So, gusto ko siyang maka-work din talaga, ulit. Samantala, tuloy-tuloy din ang career milestones ni Will. Kasunod ng pagkapanalo niya bilang Best Supporting Actor sa The 9th Eddies, may bago na naman siyang pelikula. Makakasama niya sa GMA Pictures MMFF movie na Amir, sina Kapuso drama king Dennis Trillo, Liza De Castro at child star na si Argus Aspiras. Soon ay bibida rin si Will sa Kapuso tawa serye na Delivery Boy. Kasi parang ever since puro drama talaga, drama yung ginagawa ko. Ngayon lang ako gagawa ng parang full-time comedy, tawa serye kung tawagin. Kaya nakaka-pressure but at the same time excited kasi panibagong na naman to. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happenings. Pahabol na chikan tayo para updated sa Showbiz Happenings. Halfway through 2026, feeling blessed si Rudo Madrid sa mga opportunities na dumarating sa kanyang buhay. Kabilang dyan ang mga projects niya tulad ng upcoming GMA series na Hari ng Tondo. Sa post ni Rudo, ilan daw sa mga natutunan niya ay keep showing up, trust the process, at God's timing. Looking fresh by the beach, ang ex-PBB housemate na si Clifford na nagdiwang ng kaarawan kahapon. Umapaw ang comment section ng pagbati mula sa fans. Heartwarming birthday surprise naman ang natanggap ni Prince Carlos mula sa fans. Tunay raw na nothing beats celebrating another year surrounded by your supporters. Intense kung intense ang training ni Vince Maristella. Batak kung batak. All out ang effort ni Vince habang nag-workout na pinusuan din ng fans. And that's my chika this Wednesday night. Ako po si Iya Arellano. Miss Mel, Miss Vicky Emil. Thanks, Iya. Salamat sa iyo, Iya. Thanks, Iya. At yan ang mga balita ngayong Miyerkules. Ako po si Mel Tiangco. Ako po si Emil Sumangyo. At ako po si Vicky Morales. Ito ang GMA News. Walang kinikilingan. Walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo. At dahil hindi natutulog ang balita, nakatuto kami 24 oras.